Merong interesting question si Ezio. Sabi niya, Boss, anong say mo sa Silent Hill 4, The Room? Bago ko sabihin ng opinion ko, gusto ko lang ipaalala sa inyo mga tropa, mga kaangasa, na back in the late 90s to early 2000s, nagkaroon ang Konami ng isang division na Team Silent. Sila yung mga responsable sa paggawa ng mga malulupit na Silent Hill games. Katapos ng year 2004, unti-unti na-dissolve na ang Team Silent. At nagkaroon sila ng tinatawag na Western Outsource Era. To go back to your question, ang Silent Hill 4, para sa akin eto na yung pinakahuling Great Silent Hill game kasi ito yung huling nagawang major Silent Hill game ng OG Team Silent bago nga sila mag-move on at ma-dissolve. Kukumpara mo ba yung ganda ng Silent Hill 4 The Room sa Silent Hill Homecoming? How about yung Silent Hill Origins? Pati nga yung reimagined version ng Silent Hill 1, Shattered Memories. Oo, rare game na yon. Pero kukumpara mo siya sa OG, walang panama. Lalo ang story, pati ang personality ni Harry Mason. Kung hindi pa dahil dito sa Bluebird team na responsable sa remake ng Silent Hill 2, ay hindi na uli mabubuhay ang hype ko para sa Silent Hill games. Idagdag na natin yung maangas na Silent Hill F. Ang Silent Hill 4 The Room ay connected pa rin sa universe ng Silent Hill series. Sa kadahilan ng si Walter Sullivan na siyang main antagonist dito sa game na to, ay makikita ninyo or mababasa ninyo sa isang newspaper article sa OG Silent Hill 2. At kudos talaga sa Bluebird team kasi nireprise nila yung appearance ng pangalan ni Walter Sullivan dito sa kanilang remake ng Silent Hill 2. Para syempre ma-preserve yung lore at ma-preserve yung continuity. Regarding naman sa bida, si Henry Townsend ay isa ring malupit na protagonist. Medyo disturb ang pag-iisip nito ni paring Henry. Dahil sa kanyang story, parang natrap siya sa kanyang sariling kwarto dito sa room 302 ng Southfield Ash Apartments na halos napakalapit nga din sa mga pinangyarihan ng insidente ng Silent Hill 1, 2 at 3. At hindi lang yun, apparently, hinahunting siya ni Walter Sullivan at nadamay pa nga itong kapitbahay niyang si Eileen. Ang weirdo nito, hindi siya makalabas-labas dun sa kanyang main door. Ang ginagawa niyang entrance at exit, isang napaka-misteryosong life-size na butas doon sa kanyang banyo. Nagdagdag pa rito ng takot factor yung mga ginagamit niyang weapon dahil nga mas madali na itong maging breakable this time. Meron pa ang esena dito sa bandang uli na si Eileen kailangan mong mabaran palagi ng kandila para hindi siya tuluyang madeds at hindi siya tuluyang masakop ng kadiliman. Laruin na lang ninyo. Si ayoko rin kayong ma-spoil. Basta ang kinay mga tropa, si Walter Sullivan. Total naman, nalaro na ninyo uli yung Silent Hill 2 remake. Abangan ninyo ang remake ng Silent Hill 4 The Room. Sigurado, gagawin ng Bluebird team yan. Kayong mga ibang tropa dyan, nalaro na ba yan yung Silent Hill 4 The Room? Ano masasabi nyo? Nga, kwentuhan tayo? Angas!